Bago tayo magsimula sa content natin, ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami ng nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan, kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Habang nag-i-scroll ako sa Facebook mga tropa, meron akong nakitang isang post sa isang group, hindi ko na lang babanggitin kung anong group yon, pero nakita ko yung comment niya doon at isinave ko para gagawin ko tong content. Kung napapanood mo man yung YouTube channel ko, ikaw yung nakita ko na gawa ng content at tinago ko na lang din yung pangalan mo kung medyo nahihiya-hiya ka. Mag-comment ka na lang din sa comment section natin kung makita mo man tong post natin. Pero napakarami niyang tanong doon mga tropa at kahit paano medyo bibilisan natin yung pagsagot-sagot dito sa 5 tanong niya dito or 4 ata to. Sa mga matagal nang nanonood dito sa channel ko, alam nyo na lahat ng sagot dito kung matagal na kayong nakasuporta or matagal na kayong nanonood dyan. At sabi ko nga sa inyo, mas nagugustuhan ko yung mga nakikipag-interact sa akin or yung mga nagko-comment dyan. Maraming salamat sa inyo, no? At syempre, sana naman wag nyong kalimutan na mag-subscribe or pindutin man lang yung like button. Ayan na lang yung magsisilbing bayad nyo sa mga lahat ng shit na pinagagawa ko dito. And syempre, kung gusto nyong i-extend yung suporta ninyo, pwede kayong mag-avail ng template sa akin or mag-send ng GCash or kung ano pa man or simply subscribe, syempre, 'di ba, no? Isang pindot lang naman 'yon. So, unahin na nga natin yung question number 1 niya dito. Sabi niya, paano maiiwasan kumalat yung ink sa loob while printing? May part kasi na kumakalat yung black ink niya. Mga tropa, etong katanungan ni kung sino man tong pangalan niya, no, nakalimutan ko na kasi. Kung nagpiprint yung printer mo alone, meron talaga at merong tatagas na ink dyan. Kasi may mga sobra or may mga nag-i-spill talaga yan. Parang nagpipintura ka mga tropa sa dingding. May mga papatak at papatak talaga dyan. Kaya naman yung mga printer natin, kung mapapansin ninyo, meron akong printer dito na binidyohan or eto yung mga dati kong clips na nakuha, meron silang makikitang foam dito sa bandang pinakailalim ng printer. Kung bagong-bago pa lang yung printer mo, etong kulay itim na yan mga tropa, kung nakikita nyo or napipigure out ninyo or maayos yung video natin, kulay puti pa tong mga to dati. Ayan yung mga part na yan. Etong nasa kaliwa, Epson 805. At eto namang nasa kanan ay Epson 3110 or 3210 kung hindi ako nagkakamali. Kung makikita nyo dito sa ilalim na part, meron pa siyang kulay puting foam. Ayan kumbaga hindi siya napapatakan ng kahit papano ng mga sobrang ink kapag nagpiprint yung printer natin. Normal lang yan mga tropa. Dati nung bago yung printer ko, nagtataka din ako, meron akong chinat na isang tao dyan sa Facebook. Sabi ko, boss, bakit kaya ganito? Parang naglilik yung printer ko. Meron kagad na ink dito sa foam na to. Bakit kaya ganun? Baka sira kagad. Syempre, bilang first time owner ng mga printer brand na ganyan, medyo magtataka ka din. Pero normal lang yan mga tropa na may papatak at papatak na ink dito. Ayan kung makikita nyo ng maayos, dito sa part na to medyo maputi pa. Pero dito usually medyo natuyo na. At magiging cause din yan ng pagkaka-smudge or mangyayari yung mga ilalim ng mga bond paper ninyo or mga sticker, magkakaroon din ng itim-itim kung marami kayong mag-print lagi. Kaya ang gagawin ninyo dyan mga tropa, pwede nyo siyang tuyuin or minsan kung sobrang-sobra na talaga or apaw na yung mga part na yan, syempre may mga absorb na ink yan, pwede nyo siyang punasan mga tropa gamit ang tissue. Tapos yung tissue na ipangpapahid ninyo, medyo patakan nyo ng konti ng cleaning solution para mahigop ng tissue ninyo yung mga ink na sobra at syempre para maging bago ulit or kaya ulit mag-absorb netong mga part na yan. Pero sobrang bihira naman yan Eto, matagal na tong printer na to sa akin kaya na-experience ko talaga yon. Ganun lang yung gawin nyo, punasan nyo
nyo lang siya mga tropa at magiging okay na ang lahat. And minsan kung sobrang dami ng patak dyan, sumasabit yung mga ink sa mga roller. Kaya minsan kung makikita ninyo yung mga printout ninyo, may mga guhit-guhit at may kulay itim. So linisan nyo lang talaga yung part na yan. Tissue lang, again tissue, patakan nyo ng konting cleaning solution. Ganun lang yon. Normal lang yan na may papatak at papatak talaga dyan. Kumbaga sa pagpipintura mo sa pader, ayan yung nagsisilbing dyaryo sa pinakailalim or sa mga papatakan ng mga sobrang ink pag nagpiprint ka. So sana nasagot ko yung number 1 mo na question. And again, dito na tayo sa number 2 na question niya mga tropa. Sabi niya dito, nagmamatter ba ang klima pag nagpiprint ka? Kasi kung makikita nyo sa pic, yung gawa ko, dry siya. And syempre, titignan natin yung pinaka-picture niya, no? Makikita naman natin mga tropa, medyo nakakuluntoy siya ng konti. Kung matagal ka na sa channel natin, alam mo na rin yung sagot. Unang-una, syempre nagmamatter yung klima sa paligid ninyo or sa location ninyo. Kung mainit dyan, magre-react din yung mga sticker na ginagamit nyo. Kung malamig dyan sa location ninyo, magre-react din yung mga sticker na ginagamit nyo. Bakit? Dyan sa mga paligid ninyo, meron kayong particles na mga maliliit na tubig-tubig dyan na hindi nyo makikita sa mga mata ninyo mga tropa, sa mga normal nating mga mata. Nag-a-absorb yung mga sticker natin, yung mga materials natin, even bond paper, na-a-absorb nyan yung mga particles na yan, or kung mataas yung humidity dyan sa location ninyo, mas mabilis kumuluntoy yung inyong mga bond paper, sticker paper, or kahit na mga photo paper ninyo, nagkakaroon din ng problema yan, or mas na-absorb nila ng tubig-tubig dyan sa mga paligid-paligid din nyo. Kaya syempre, minsan pangit yung output or kagaya neto sa mga vinyl sticker. Usually sa mga vinyl sticker kumukuluntoy kasi yung mga coating niya na-absorb din yung mga tubig-tubig dyan sa hangin natin, no, 'di ba? So ayun lang talaga yung kasagutan. So ano yung normal temperature mga tropa na maayos tayo makakapag-print? Syempre, mapapakiramdaman mo naman yun sa paligid mo mga tropa ko. Yung sakto lang yung init, sakto lang yung lamig, no, yung hindi maulan, hindi makulimlim, no? Yung good weather kumbaga. Alam nyo naman yan sa sarili ninyo kung ano yung good weather. And kung hindi ninyo alam mga tropa, mag-enroll ulit kayo sa grade 1, sa grade school para malaman nyo yung cloudy day, sunny day, yung mga ganyang-ganyang day, di ba? So ayun lang yun mga tropa. And next natin na sasagutin etong number 3 na katanungan niya. Anong settings nyo sa sticker para lumabas yung pinakamagandang details niya? Yung result kasi sa gawa daw ng tropa natin, sabog daw yung ink. Maraming nagmamatter or maraming pwedeng dahilan kung bakit nagiging sabog yung printout mo. Unang-una, syempre, titignan natin yung model ng printer na gamit mo, kung magandang klase ba yan. And syempre, kung mga low-end yan, kagaya ng mga Epson 121, syempre, huwag ka na masyadong mag-expect na kagandahang output. Pero syempre, sa mga normal na mata naman, okay na okay naman talaga yung Epson 121. Eto, makikita naman natin, para sa akin, no, hindi ko kasi nakikita yung pinaka picture niya or yung pinaka data niya or yung pinaka logo niya mismo. Nandito nakikita na lang natin yung pinaka output niya, 'di ba? Unang-una, nagmamatter din sa pinaka data mo or sa pinaka design mo. Kung malinaw ba talaga yung design mo, baka mamaya yung file size ng design mo, mamaya yung pinaka design mo pala napakaliit. 'Di ba? Yung mga tipong pixelated tapos ini-stretch mo pa. Isa rin 'yan sa mga magiging dahilan kung bakit magiging pangit yung output mo. And syempre, pangalawa, dun sa pinaka-ink din na gamit mo. And syempre, kung kumpleto ba yung nozzle check ng printer mo, yung mga linya-linya niyan, yung black, cyan, magenta, and yellow, kung wala bang bara bawat nozzle niyan, 'di ba? Kaya dapat magna-nozzle check kayo bago kayo mag
pag-print ng inyong mga output. So alamin nyo na lang kung paano mag-nozzle check. Napakadali lang naman yan, nasa settings lang naman ng mga printer natin yan. And halimbawa, ito yung pinaka-printer natin, Epson 805. I-right click nyo lang yan, hanapin nyo lang yung nozzle check. Lagi kayong mag-nozzle check. Kapag medyo barado, head clean kayo ng konti, 'di ba? Kung original ink lang naman yung gamit ninyo, napakadali lang naman mausog yung pinaka-bara niyan. As in, napaka-okay na okay din naman yan using dye ink. Pero syempre, next, nagmamatter pa rin yan sa materials na ginagamit mo or kung saan mo siya ipiniprint. The more na mas maganda yung pinaka-coating ng materials mo or ng sticker mo, ng vinyl sticker mo, the more na mas maganda yung magiging output niya. Kahit na dye ink yung ink na ginagamit mo, kung maganda yung coating ng pinagpiprintan mo, magiging waterproof pa rin siya. And syempre, may mga pros and cons pa rin kung dye ink yung gagamitin mo. Medyo mabilis siyang talagang mag-fade kung gagamitin mo talaga siya outdoor, kasi kung madalas tatamaan ng sinag ng araw, magpipade at magpipade talaga yan. And kung syempre nauulanan, 'di ba? Ang pigment ink, mga tropa, nagpipade din yan, mga tropa, sa totoo lang, pero slow lang talaga yung process niyan. Nagpipade pa rin yan. Even eco solvent, nagpipade pa rin yan. Yun nga lang, sobrang slow yung process ng pagfading nila. Tignan niyo yung mga tarpaulin na makikita ninyo sa mga kalsada, nakikita nyo yung iba naka-fade din or lumabo na. As times goes by, ganon talaga yung mangyayari. Slow lang yung process, and using dye ink, mabilis nga lang talaga yung process. Wala akong maibibigay sa inyo na exact date or exact period kung gaano kabilis yung fading process niya. Nakadepende kasi yan talaga, mga tropa. Pwedeng 1 linggo, 1 buwan, 3 buwan, 4 months, 5 months, 'di ba? Ayun talaga yun. So sana nasagot ko na yung pangatlong katanungan niya, kasi yung katanungan niya dito, no, eto pa pala yung sa settings pala na sinasabi niya, no, ipapaliwanag ko din sa inyo, mga tropa. Eto, nandito tayo sa Silhouette Studio. Sa mga gumagamit ng dye ink na original, wala na kayong iba pang gagawin doon kundi i-print nyo lang ng direkta. So halimbawa, na-plot nyo na, or eto na, ayos na yung pinaka-design nyo, ipiprint nyo na lang siya, syempre. Halimbawa, Epson 5290 ko using dye ink. As in, papalitan mo lang siya ng A4, and dito sa paper type, magpapalit kayo dito ng Epson matte. Kasi kung plain paper lang yung gagamitin ninyo, konti lang yung buga na gagawin ng inyong mga printer head. Kasi i-consider ng printer ninyo na plain paper lang yung pinagpiprintan. Kasi kung sumobra yung pagbuga ng printer head ninyo ng mga ink, syempre mababasa yung pinaka-bond paper, and wala namang coating yon, direct lang siya na papel. Syempre baka maaring mapunit, or syempre pagkalabas ng pinaka-papel ninyo mabasa-basa. Kaya naman papalitan niyo siya ng Epson matte. Kung gumagamit kayo ng mga photo paper or mga vinyl sticker, yung may mga coating, palitan niyo ng Epson matte para makonsider ng printer ninyo yung dami na ibibigay or ilalabas nila na ink at kung gaano kaganda yung pinaka-output niya. Kung bond paper naman yung gagawin ninyo or pagpiprintan ninyo, pwede namang Epson matte, pero makikita ninyo pagkalabas nung pinakapapel ninyo medyo mabasa-basa kasi malakas yung pagbigay niya ng ink or pagbuga niya ng ink. And using original dye ink, okay lang to na standard para syempre makatipid ka din sa ink na ilalabas ng printer mo. Pero kung gusto mo na todong-todo yung ibigay ng printer mo na power or na output, syempre i-click mo yung high. Pero the more na mas high yung quality, the more na mas maraming ink na makukonsume yung mga printer ninyo at mabilis siyang maubos yung mga ink niya. Diba? Ayan lang, ganyan lang talaga yung settings na ginagawa ko using dye ink. Gumagamit din ako ng dye ink pag may mga kulay ako na nahihirapan akong i-achieve using pigment ink. Pero sa pigment ink naman, mga tropa, eto yung ginagawa ko ng mga adjustment. Eto yung normal ko na printing, and syempre sineset up ko siya ng high kasi pigment ink yung ginagamit ko para talaga
talagang quality and alam ko maraming magagamit na ink pero mura lang naman ang pigment ink, di ba? Ganyan lang talaga yung settings na ginagawa ko. So i-save nyo na lang to kung gusto nyong gayahin, and kung hindi nyo pa alam yung pagko-color correction, search nyo na lang sa mga previous kong upload. And next natin, eto naman yung ginagawa kong settings. Kung nakikita ko yung pinaka-design medyo alam nyo na hindi siya ganun katingkad or medyo bright yung kulay, and kung gusto ko siyang patingkadin or mas palakasin yung dating nung pinakakulay, ayan, ganito naman yung sinesettings ko. Dinidiliman ko siya ng konti, and contrast, saturation, dinadagdagan ko, and yung buga ng cyan, magenta, and yellow, dinadagdagan ko mga tropa, and Adobe RGB 2.2. Yan lang talaga. So, set up nyo or isave nyo, screenshot nyo na yung mga settings ko na ganito kung gusto nyong gayahin. So, ayun, sana nasagot ko mga tropa yung katanungan ng tropa natin, or kung sino man tong Poncio Pilato na to na nakita ko sa isang group, yung number 3 niya. And siguro, check natin ano ang settings nyo sa sticker lumabas. Ayun na nga yun. Ayun na lahat yun mga tropa ko. And number 4, anong mga brand or type ng paper ang pwede kong gamitin pagdating sa sticker at makuha ko yung pinakasagad na quality. Gamit ko pong paper sticker dyan is Best Buy sa 1080 GSM National Bookstore. Eto mga tropa, hindi ko kayo masisi kung bakit kayo napapabili rin yan sa mga National Bookstore, kasi unang-una, kinalakihan na rin natin yung National Bookstore, and pangalawa, wala tayong idea kung anong sticker yung gagamitin natin. Ako mga tropa, as in ako, wala rin akong alam sa sticker na mga ganyan na hindi ko alam mga vinyl sticker pa pala. Akala ko as sticker, ayun na yun. So, ang ginawa ko dati, nagsisimula ako, type lang ako, sticker paper, enter, pack, and may lumabas na Beko na brand. Ayun na yung binili ko. And may mga binili rin ako sa mga National Bookstore na alimutan ko na lang din yung mga brand na nagamit ko. Pero hindi pa pala yun yung mga ginagamit for mga product labels talaga, for mga moto vlogging stickers. Akala ko ayun na yun mga tropa. Nagtataka ko, para lang din siyang bond paper kasi hindi natin masisi yung sarili natin. Wala tayong idea Kasi nga sabi niya doon, no, 80 GSM lang yung ginamit niya. As in, parang bond paper lang yun mga tropa na ganito. Ito yung una kong nagamit kasi akala ko ayun na yun. Kung into printing business kayo, talagang mag-research talaga kayo, and kung may mga nabibilihan kayo ng mga mentorship na binilihan ninyo ng printer, good luck. So eto no, sa mga sticker na pagpiprintan ninyo, the more na mas mahal yung sticker, the more na mas maganda syempre yung quality. Para sa akin ayun lang yung basihan ko. Pero nakadepende sa mga coating. Ano ba yung mga coating? Ayan yung mag-a-absorb ng mga ink dyan sa printer mo na mga nilalabas, di ba? And number 1 na pinakamaganda talaga sa akin, sa experience ko, iTech talaga. Iba talaga yung quality niya when it comes sa coating niya, and dun sa backing paper niya, talagang okay na okay. And pangalawa, yung Yasen. Yung Yasen na bago, yung super premium nila na Yasen. Talagang, ayun lang yung kasangga ko sa paggawa ng mga stickers. And syempre, may mga tinatawag din tayo ng mga photo stickers. Ito naman yung ginagamit sa mga product labeling para medyo makamura ka. So, type po lang dito, photo stickers. Usually, QWAF yung lalabas dito. Kasi ito yung pinakamaganda na nagamit ko talaga. Kinompare ko na sa iTech, sa Yasen. QWAF talaga yung nag-stand out using photo sticker. Ano naman itong photo sticker? Para siyang photo paper na manipis na meron siyang adhesive na okay pang labeling. Okay din naman pang labeling yung mga vinyl sticker na ganito, pero syempre medyo pricey siya. And nasa sa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin. Explore nyo lang mga tropa, and comment down below kung meron kayong mga ibang katanungan pa para mag-improve yung mga ginagawa nyong mga craft or mga stickers na i-cater ninyo. And siguro nasagot na natin yung katanungan netong tropa natin. As in, sinagot natin ng medyo, sabihin natin medyo mabilisan lang, at sa tingin ko naman may intindihan ninyo yon. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates niyan mga tropa, or mga Canva Pro or Canva bundles, message nyo lang ako sa ating Facebook page. SciTV, Print and Cut, same lang din ng YouTube channel natin. And etong machine niya na Epson 3250, same lang din yan ng mga Epson 5290, 3210. Nag-iiba lang dyan
naman yung mga added features na meron mga scanner, meron mga ADF, di ba? So ganito yung printer na ginagamit ko, and okay lang din naman kung ganitong printer yung gamitin nyo kasi same nga lang din yan ng output. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin at lagi kong sinasabi sa inyo mga tropa, research is the key para hindi kayo nauuto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama